Ang mga empleyado na ng Land Transportation Office ang pumalag. Yan ay nang akmang tanggalin muli ng IT service provider ng ahensya ang mga computer na gamit sa LTO registration section. Dahil naman sa gusot, ang mga nagpaparehistro na naman ng sasakyan ang naperwisyo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Muling nagtungo kaninang umaga ang mga taga-Stratcom, ang IT service provider ng Land Transportation Office sa tanggapan ng registration section ng LTO. Magbabaklas daw sana sila ng mga computer sa nasabing opisina, pero hindi ito natuloy nang pumalag ang mga empleyado. Meron po dapat na turnover kasi marami pa po kami pending na hindi na natatapos. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga taga-Stratcom. Noong Biyernes, unang sinubukan ng Stratcom at ilang tauhan ng LTO na baklasin ang mga computer sa registration section pero bigo sila, bagay na ikinangit-ngit ng hepe ng registration section. Nanginig kami lahat ay yung Biyernes, noong last Friday, Valentine's Day, na may mga tauhan dito sa opisina na forcibly kinukuha yung aming mga computers. We are kept in the dark, parang ganon, di ba? Sa website ng DOTC, nag-expire na noong February 11 ang kontrata ng Stratcom bilang IT service provider ng LTO. Gayunman, para hindi maantala ang serbisyo publiko ayon sa DOTC, dapat ituloy ng Stratcom ang kanilang serbisyo. Alinsunod daw ito sa RA 9184. Sabi ng hepe ng LTO registration section, si LTO Chief Alfonso Tandao ang nag-utos para baklasin ang kanilang mga computer. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Tan, pero maghapon daw itong abala sa mga meeting. It's just a policy change, so yun. Meron lang mga hindi nagkakaintindihan. The administrative order has been published in all major dailies, no? So you can never be more transparent than that. Ang registration section ang nag-i-issue ng CSR o Certificate of Stock Report ng mga sasakyan matapos mapatawan ng buwis. Kailangan ng CSR para mairehistro ang isang sasakyan. Nagsampa na ng reklamo sa Civil Service Commission ang mga empleyado ng registration section laban sa kanilang hepe na si Asik Alfonso Tan at dalawa pang opisyal ng ahensya. Nirerespeto naman daw ng LTO ang karapatang ito ng mga empleyado, sabay pagtitiyak na hindi maaapektuhan ng gusot ang kanilang serbisyo sa publiko. Pero tila taliwas ito sa nangyari kaninang hapon. Ang mga kukuha kasi sana ng CSR na inis sa biglaang paghinto ng operasyon sa registration section. Nashock kami kasi siyempre may mga transactions kami. Unang-unang affected kami. Wala nang plaka, wala nang sticker, wala pang ORCR. Paano kami kikilos? Pero tuloy naman daw ang pagre-release sa mga CSR na dati nang nai-apply. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.